gagawin natin later on. Yun. Si corporate planning po, isa lang po talaga siyang division. So, for me, nahati po ang aking responsibilidad sa dalawa. Pag ang pinag-uusapan po ay the direction, it pertains to the corporate planning of APECO. It is to be able to attain where we want to go. In terms naman of making sure na we are able to implement, we are able to do what we want to do sa master plan natin, hinati ko po siya to physical planning naman. So, other than that, marami po tayong mga other tasks. Pero basically, that's what corporate planning does po in APECO. And I hope medyo nag-grasp natin or na-appreciate natin. Thank you po. May question and answer portion po ba ito? Parang natatakot ako. Yes. May question and answer ba? Okay, sige po. Yes, po, may question and answer. Most probably, ito po, lalo na po ang ating Sanmaliang Bayan member, kay Ma'am Lucas. Sige po. Good afternoon po, Ma'am Kim. I would just Good like to afternoon, po. ma'am. Yes po. Doon po sa timeline natin, within for the next 5 years, starting from 2025, of course, ano po ang ini-expect natin? Sorry, ma'am. Hindi ko kayo naririnig ng maayos. Pero ang question niyo po ata is, in the next 5 years, what are we expecting for APECO to become or to happen? That's right po. That's right. All right. Okay. So in the next 5 years, ma'am, we are looking at APECO to have more investors. And kasi 17 years na tayo, ma'am. For an economic zone to become fully operational, 25 years. So we only have 8 years. Kumbaga, kailangan na natin, we have to grow old na. Hindi na po ito birth pains, we cannot stay as babies. So we are expecting that in the next 5 years, we can implement fully what is in our infrastructure program para si APECO po ay puntahan ng investors and makatayo sa sarili naming paa. Thank you, Ma'am. Ma'am, doon sa sinabi po ninyo na within 5 years po na yan ang mga infrastructure project po ninyo, mga ilang percentage po kaya yun? And question ko na po, since you have infra projects in ABECO, are we as a legislator po kasi, we are very protective of our citizens in Kasiguran. Do we have the assurance that all of your laborers, your construction workers there in ABECO are from Kasiguran? Kasi I am also a committee of, that we passed on a labor ordinance po na most of the constructions po sana, whether public or private, na medyo malalaki po, we are really encouraging, and we have an ordinance that says na ang labor force po sana ay magagaling po ng kasiguran of course, for employment purposes po. Yes, ma'am. Ma'am, in our previous master plan, we were able to implement 32% of the total infrastructure program. Kung in the next 5 years, masasagot ito, ma'am, once natapos natin yung master plan, since nag-revise kami ng totally whole infrastructure investment program, ang tawag actually, investment program for the whole infrastructure of APECO. With regards naman po sa labor force, during the pandemic, kami po ay nagsasubmit kami ng report sa DBM, ang tawag po dito ay BAR 1. So, nakalagay po doon, number of employment generated. Ibig sabihin, hindi lang po dito sa APECO, also doon sa mga investors. So, we monitor po, and na-monitor naman po namin, ma'am, na kung 20 ang kanilang employees lang or construction workers,
18 doon ay kasiguran kasi yung dalawa, project manager or project in charge from Manila. And also, hindi lang po, not only with your ordinance, ma'am, it is also part of our, in our, nasa RE ba na? Nasa RE ata namin yan, ma'am, na 60-40 labor force. Na 60% should come from kasiguran, 40% the locator is allowed na mag-import ng mga highly skilled. So they are also required and we monitor these things po. And then, based on our experience po, mahal po para kay contractor, mahal po para kay investor na dadala pa sila ng manpower from wherever they are po. So, last year, meron pa tayong investor na kinailangan po natin maggawa ng research, ma'am. Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, to make sure na yung manpower na kakailanganin nila, hindi man natin fully makater sa Aurora, kaya ng neighboring provinces po natin. Thank you, ma'am. Good afternoon po, Ma'am Tim. Nabanggit niyo po kasi kanina na isasabay niyo yung plano, pagpa-planning ninyo ang San Ildefonso, ang San Ildefonso Peninsula. Tama po ba? Kasi nung huling nag-usap kami with Ma'am Ann sa APECO, hindi ba pwedeng tanuhin niyo muna yung ipinangako naman ng, tama po ba, ma'am? Di ba sinabi namin sa inyo na sinabi po kasi namin noon nung meeting na pwede bang pagharapin niyo muna kami ng IDC or si Michael Ong bago kayo magplano sa San Ildefonso Peninsula. So baka po pwedeng kasi nagpaplano na kayo, tapos baka naman po pwedeng planuhin din ninyo yung pakikipag-usap sa amin at harapin yung problema na yun na ginawa niya sa amin. Kasi wala namang apekto kung hindi dahil sa kagawa niya. Yes, ma'am. I may have used the wrong word, pero yung planning na sinasabi ko po, planning stage is after po na matapos namin yung master plan ng Parcel 1, isusunod na po namin yung master planning ng Parcel 2. Pero at the moment po, ang nagagawa pa lang po namin is resumption po ng delineation ng Parcel 2 at saka demarcation. Other than that, wala pa pong nagaganap. So, yung sinasabi niyo po, yes, rest assured magagawa pa po natin yan. Kaya nga po, ma'am, bago pa dumating yung pag-denulation ninyo dyan, kasi kami ayaw talaga namin pa-denulate yan. Why na pa-denulate yan? Kasi ano na yan nasukat na ng NCIP yan as ancestral domain po that. So, siyempre po sa amin, pagka sinawag na denulate ng APECO, so medyo may ano yun may konting problema yun pagka yun yung ano ang sabi nga ng DENR, hindi nga rin sila pumapayag dahil nga may issue pa yan. So, iniisip ko lang po, ma'am, na sana, suggestion ko lang, pwede ba na bago, total naman na sabi ninyo, hindi pa naman sinisimulan yun, baka naman pwede, yung request ng mga chieftain ng San Ildefonso Peninsula. So habang hindi nyo ginagawa yung plano ninyo doon or yung pagsusukat ng pagde-donation ninyo, baka pwedeng isama nyo na hanggang hindi pa narating yun, yung pagpaplano ng iharap ninyo sa amin yung nagbenta sa APECO niyan. Baka po pwede. Alright. Yes, I think naman po lahat ng comments natin dito are well noted, no, Miss Anne? Because this is also issues na I don't think I am capable of answering po because these are legal issues.
Pero we will address this po. Ito po ay we will open this up with the management and with the legal team, and then ipapaalam po namin sa inyo kung paano po ang dapat gawin. Kaya po namin sinabi yan, ma'am, kasi alam naman namin na napakadaming abogado ng APECO. Sorry, napakadami. Opo, ang namin lang, kasi nung una pa, sabi niyo, tutulungan niyo kami sa problema namin, sabi ng APECO. So, siyempre, problema naman yun, ilinalapit namin sa inyo, mas dahil may mga abogado nga po kayo, so alam ninyo yung alam nila yung sa legality. Saka po ma'am, yung kasi iba at kasi ako pina-attend dito para sabihin yung saloobin ng iba. So kaya po ang gusto ko pong mangyari, gusto kong marinig at para masabi ko sa kanila pagbabato, kasi walang silbi ma'am kung wala akong sasabihin sa kanila, walang silbi yung pag-attend ko dito kung wala akong ibabatong kwento doon sa kanila na ito yung nangyari doon. Ma'am Regina, may I also answer? Okay na po, may mic na ako. I believe we have our meeting last January 10, ngayon pong taon na to. And nag-submit po ako ng report kay President Taway right after our meeting. Isa po sa in-stress natin doon sa report ko, yung request po ng lahat na sana po masettle at makausap ninyo yung pamunuan or kung sino man ang pwedeng representative of the IDC. So binigyan ko na po ng background ng President natin on it, and I even gave him the copy po noong tripartite agreement ng APECO, IDC, and baka matulungan niyo lang kami, yung agreement naman ninyo with IDC. Para po at least, ang hirap din kasi na si APECO ay mag-usap kayo, pero hindi namin alam bakit kailangan kayo mag-usap. So baka maka-help po kayo, baka may copy kayo ng MOA ninyo with IDC para well-informed po yung ipapadala po ni Pangulo. And at the same time po, kasama sa report ko po yun, na tama po yung sinasabi ni Ma'am Dean. Parcel 1 po ang ating ginagawa ng master plan. At bago po magawa ng master plan niya, napakarami pong consultation. Kailangan po namin lahat kayo na makausap bago po gawa ng plano. Kasi ang inaano po ng management is inclusive growth po yan. Kasama po kayo. Kaya nga po, di ba napagkasunduan natin kasama sa report po, nasusulat po kami ng ang APECO through President, susulat sa NCIP at sa mga chieftain para makausap po kayo muna para malaman po ano yung mga kailangan. Kasi alam po natin, kailangan ng FPIC on any movement or physical intervention sa ancestral domain. So, kasama po sa requirement ng FPIC ay kung ano yung plano. So, wala po kami magagawang plano hanggang hindi po namin kayo nakokonsulta. So, yun naman ang ina-assure namin dyan, chieftain. And also, it is reported na kailangan dumaan po kami doon sa proseso nyo. So, siguro po, i-reiterate natin ang kala President kung ano na yung next step. But definitely, ang nabanggit niya po nun, kailangan namin yung tulong ninyo. Ano yung agreement ninyo with IDC? Ang alam ko po ma'am, nagbigay na kami dati pa sa APECO eh. Ma'am, ako, di ba nagbigay pero kailangan, kaya lang po, even though it is forwarded via file reporting, kaya lang po, nasa dating management. Ano po ma'am, di ba, willing naman kami makipagkais sa inyo. Actually, nangako nga yung ibang mga chieftain kami mismo nung meeting natin na tutulong kami. Pero, di ba, ang usapan po, iharap niya sa amin yun at pagka nag-okay na, so mag-uusap ang mga chieftain ng AGTA, wala naman pong problema. Yun lang yung hiniling ng mga chieftain nung time na yun. And yan po ay in-assure ko sa inyo na nai-report ko po kay President. Kaya lang po syempre, kailangan din po baka matulungan nyo kami, maligyan nyo kami ng kopya
para well aware naman din si the President kung ano at kung sino yung ipapadala po ng representative or mag-a-assist na legal.